Mga tol, parang naulit yung Ondoy, eh, 'no, at saka yung Habagat nung mga nakaraang taon. Ondoy 2009 yun, tapos may sumunod dun, eh, nagbaha din, Habagat naman yun. Eto, though hindi direkta sa Manila tumama itong bagyo, mga tol, pero dahil hinihila niya nga yung southwest monsoon o yung Habagat, mga tol, nagdulot yan ng malaking pagbaha 'no, dito sa Kamaynilaan at marami pang parte dito sa Luzon. At kasabay nga ng pananalansa ng, bagyong 'yan, mga tol, meron ding balita na ang ating Vice Presidente ay nakalabas na rin ng area of responsibility ng Pilipinas, na nagpunta na sa Germany para magbakasyon. So mamaya tatalakayin din natin 'yan, mga tol, oh. Naaakma ba talaga na sa ganitong mga pagkakataon at ganitong mga sitwasyon ng Pilipinas ay ang ikalawang pangulo ng ating bansa, mga tol, ay nagbabakasyon kasama ang pamilya niya sa ibang bansa, mga tol? So alamin natin 'yan mamaya, mga kapatid. Pero eto, ang bagyong Karina daw ay nakalabas na ng PAR o ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Ay sa wakas naman, 'no. So sana unti-unti na ring bumaba, 'no, ang tubig na talagang maraming maraming lugar ang nilubog, eh. Ang dami ring mga sasakyan na nasira at mga ari-arian, grabe, 'no? So eto, panoorin natin 'to mula sa GMA, 'tong balitang 'to, mga tol. Bibigyan lang natin 'to ng reaksyon at opinyon, mga tol. Samahan lang ninyo ko. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to, mga tol. At kaugnay po sa galaw ng Bagyong Karina, makakapanayam natin Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Veronica, magandang umaga. Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa unang hirit. Nasa na po ang Bagyong Karina habang nag-usap tayo sa mga oras na ito? Sa kasalukuyan, itong si Karina ay, pwede naman sabihin ko, ay lumabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong 6:20 ng umaga po. Okay, 6:20 today, 'no? Nakalabas na siya ng Philippine Area of Responsibility. At dahil nga dyan na lumabas na sa ating PAR, ano ang aasahan nating lagay ng panahon ngayong maghapon? Kaso, Yes po, although lumabas na ito na ating PAR, nakataas pa nga rin signal number 1 sa may Batanes at also naghahatak pa nga ito ng habagat, kaya Yun lang. maulan. Asahan natin moderate to intense rain sa may western section ng Luzon area po. Maulan pero malayo na siguro sa nakita natin pag-ulan kahapon, ano? Opo, so although inaasahan natin, posible pa rin moderate to heavy rain sa atin sa Metro Manila, pero hindi na po kasing lakas ng naranasan natin kahapon po. Makakaasa ba tayo na kahit paano sisilip ang haring araw ngayong maghapon, Karina? Ngayong Veronica? maghapon, posible naman, although mataas pa rin po kasi yung chance ng mga pag-ulan. So, asahan na lang din po nating maulan pa rin. Although bukas, although maulan, hindi na po kasing lala ng Monday to Thursday na pag-ulan. okay. May datos na ba tayo kung gaano So malinaw naman yun, 'no? Daw maulan pa rin, mga tol, pero hindi na siya magiging kasing lakas nitong Monday to Wednesday, 'no? Today is Thursday. Magiging maulan pa rin daw. Nakalabas na daw si Karina ng ating Philippine Area of Responsibility, ay hinahatak niya pa rin etong habagat, 'no, na nagdudulot ng pag-ulan. Actually, yun naman talaga nagpaulan, eh, sa atin, mga tol, nitong mga nakaraang araw. Hindi naman mismo yung bagyo, eh. Kasi yung bagyong Karina nandoon siya sa may taas, malapit siya doon sa Batanes, kaya nga hindi nagka-signal dito sa di ba? Sa Metro Manila. Talagang matindi yung habagat, mga tol, at malakas kasi itong si Karina. Yung paghatak niya rito sa habagat, yun ang talagang nagpabuhos ng ulan at nagpabaha, 'no? Sa halos kabuuan ng Metro Manila. May mga nakita ako ibang lugar na talagang lagpas tao na yung yung baha, eh. karami ang ibinagsak na ulan nitong si Karina at ang habagat? Opo. So, kung titignan po natin yung ating data, kasi kung yung data for July 24, hindi pa po kasi siya kompleto kasi antayin pa natin. Yun yung kahapon, oo. Opo. So, ang data natin, huli nating data na kompleto po yung araw is July 23. So, umabot po dito sa may Quezon City ng 217.4 millimeters yung pag-ulan this July 23, 8 a.m. to Halos kalahati, mga tol. Lagpas kalahati nung ibinuhos ni Ondoy, kasi nasa 400 plus si Ondoy, nung 2009, eh. next day na 8 a.m. So, yun po. So yung 270 millimeters na yan, karaniwan sa isang buwan, gaano ba karami? So relative to the monthly average rainfall? Tatlong So, linggo. kung titignan natin yung normal rainfall
sa compare dito, so need i-check lang po muna natin. Pwede ba natin masabi na ang ibinagsak na ulan in 24 hours parang 1 month's worth o 1 week's worth or something like that? Opo. So kung dito kasi sa may Science Garden, yung kapag July, yung usual na rainfall umaabot ng 493. So almost half itong isang araw na binuhos niya. Pero tingnan pa rin po natin yung data na nakuha ng mas mga nakaraang araw pa at yung nakuha din po kahapon kung papatak po ito sa halos isang buwan na worth po ng rainfall. So kumbaga yung isang araw na binagsak ni Karina parang lampas na sa kalahati ng average rainfall natin sa July. Parang gano'n. 2 to 3 weeks na ulan. More on enhanced habagat. So, yung almost, yung isang araw lang po, July 23 pa nga lang po yun eh. Pero tingnan po natin yung nabagsak niya ng July 24, 8 a.m. to next day po na 8 a.m. May namamataan ba tayong panibagong weather disturbance, Veronica? Huwag naman sana pa. Sa ngayon, wala naman na po, maliban kay Karina at sa monitor natin habagat. Nako, welcome break yan para sa mga kapuso natin. Sana wag muna. Veronica Torres sa Pag-asa, maraming salamat. Good morning. So yun na nga, no? Ito yung pinaka-latest nga ngayon. Itong oras na aking nire-record tong video to, mga tol. Pero hindi to kasi yung pinaka-topic natin eh. Ang pinaka-topic natin, mga tol, ngayon ay eto. No, ito balitang to mula naman sa News 5 everywhere. No, bandang dulo na kasi to eh, kaya in-skip ko na. No? Panoorin natin, mga tol. Sa gitna po naman ng bagyo't kalamidad, lumipad si Vice President Sara Duterte at ang kanyang pamilya sa Germany para magbakasyon. Sa gitna daw ng bagyo't kalamidad, mga tol, sabi ni Ted Pailon, no? Lumipad si VP Sara o Vice President Sara. Siya yung gustong ipalit, no? Nung mga maisog, nung mga nagbabagsak kay PBBM, yung mga nagpaparesign kay PBBM, yung mga nagpaparesign sa Pangulo natin, mga tol. Wala naman kasi talagang ibang papalit sa presidente pag bumaba siya o pag natanggal siya sa pwesto, kundi yung vice niya, di ba? Yung vice niya. So ito yung gustong ipalit, mga tol, nung mga gumawa pa nga sila ng fake video, di ba? Para kay PBBM eh. May balita pa nga sa SMNI ba yun? Na double authenticated na daw, sabing naiiyak pa nga daw siya eh, at naluluha dahil bakit daw umabot ng ganito ang Pilipinas. Tapos peke naman yung video, mga tol, ang tindi. No, ito yung gusto nilang ipalit, mga tol, no? Sa gitna ng kalamidad at ang pananalasa ng bagyo, mga tol, ay lumipad pa Germany para magbakasyon. Walang masama doon, mga tol. Pero ipagpalagay natin si PBBM, mga tol, ang lumipad patungong Germany. Ano kaya ang sasabihin ng mga tao, mga tol? Pagpalagay natin, no? Ano kaya sasabihin? Kasi naalala ninyo, yung nagpupunta si BBM dati sa iba't ibang bansa para makipag-usap sa iba't ibang mga leader, umattend ng iba't ibang meeting, kumuha ng alyansa, kumuha ng mga investor, di ba? Anong sabi nila, mga tol? Pasyal-pasyal lang. Di ba? Yun ang sabi nila, pasyal-pasyal lang. Noted, walang bagyo yun, mga tol, ha? At gawain naman talaga ng presidente na dapat makipagkaibigan ka sa napakaraming iba't ibang leader sa iba't ibang bansa. Ang sabi nila, pasyal-pasyal lang. Diba? Eto naman ngayon, mga kapatid, sa gitna na pananalasa ng bagyo, mamamasyal din, magbabakasyon. So hindi natin niya kinokontra dahil karapatan naman niya yan eh. Baka naman may reason at napakahalaga naman talaga niyan, mga tol. Kasama po ni VP Sara ang kanyang inang si Elizabeth Zimmerman, asawang si Mans Carpio at 3 nilang mga anak. Ayon po sa source mula sa tanggapan ng Vice Presidente, matagal nang nakabook at nakaplano ang naturang flight. Oo, matagal na palang nakabook. Mga tol, hindi na pwedeng i-atras yun. Hindi na pwedeng hindi na pwedeng i-move o i-cancel, mga tol. Sayang yung pera. 'Di ba? Nakabook na eh. 'Di ba nakabook na eh, nakabayad na yung ticket, bayad na siguro yung accommodation, mga tol. Hindi na pwedeng i-cancel 'yon, 'di ba? 'Di ba? Unawain na lang ninyo. Patungo po ng Germany. Ito raw po ay matagal na pinaghandaan at hindi biglaan ang sinasabing bakasyon. Yun naman pala eh, no? Tanggap naman pala yung dahilan eh, no? Matagal nang pinaghandaan. At hindi to biglaan. Oh, 'di ba valid reason naman eh. Valid reason naman eh. Matagal nang pinaghandaan.
At hindi ito biglaan mga tol. Pero imagine nyo, no, kung si BBM yan, mga tol, ano kaya ang sasabihin nila? No, malamang lahat ng mga vlogger nila mga tol, binabanatan na yung Pangulo. Sasabihin, no, tingnan nyo. Though wala naman din kasing magagawa si VP Sara kung nandirito siya sa Pilipinas, di niya naman mapipigilan yung pagbaha eh. Pero bilang ikalawang Pangulo, mga tol, meron siyang boses at meron siyang pwedeng maitulong. 'Di ba? Katulad na lamang nung ginawa ni Leni Robredo nung nakaraan, 'di ba? Namahagi siya ng mga relief goods sa sa mga nasalanta, 'di ba? Namahagi siya ng tulong, namahagi sila ng mga puwedeng maitulong sa mga nasalanta ng bagyo, nawalan ng bahay, 'di ba? 'Yun naman yung puwedeng magawa pa ng mga natin, ng mga kinauukulan natin, 'di ba? Though wala silang power para imandohan yung dahil trabaho ng presidente 'yun kung anong puwedeng gawin, pero puwede silang tumulong sa mga nasalanta, 'di ba? Isa 'yun sa mga puwedeng gawin nila, pero wala, naka-book na pala, 'di ba? Unawain na lang natin mga tol, 'di na puwedeng i-cancel yun, 'di na puwedeng i-move, 'di na puwede kahit ano, sayang yung budget mga tol, 'di ba? Well anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.